Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Venus, pati mga cross-watchers, this is your reading for the coming week. Pero lahat po ng mga readings ko dito ay timeless, kaya anytime po panoorin ay okay lang. Hello, I'm Purple Teen. Kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, or follow. Thank you sa lahat ng suporta, sa mga nagpapadala ng star, super thanks, mga laging nag-share ng mga readings natin, hindi nag-skip ng ads, mga nag-avail ng private reading. Speaking ng private reading, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Nandiyan po yung link papunta sa aking official page. Doon po kayo mag-inquire. Hindi po ako sasagot sa mga comments dito, okay? Remember, I will not reach out to you para mag-offer ng kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano. Yun yung mga impostor ko, yung mga gumagaya sa akin, nagpapanggap na ako, kaya mag-ingat kayo doon. At ano ba yung sasabihin ko? So yun, basta maraming salamat na lang sa lahat ng sumusuporta. Na-appreciate ko po lahat ng ng generosity ninyo, kindness. Overall energy mo for this week, Balsamic Moon, a time for healing. Hindi ko po kontrolado yung mga energies na lalabas sa reading na ito, ha? Kung past, present, or future energies man yan sa inyo. Hindi po ito 100% tutugma sa inyo kasi general reading lamang ito. Pagdating sa mga love reading, pwedeng masagap yung energy ni person mo. Bahala na po kayong mag-identify kung alin yung tinutukoy ng cards, kung energy nyo ba yon or energy ba ni person ninyo. So, yung overall reading for this, overall energy for this week is a time for healing. And pagdating sa what to expect or the unexpected, believe in the impossible. Sa pinaka-outcome ng week mo is luck is on your side, Aquarius. What tayong mga tarot cards? Meron kang 6 of Cups, Emperor reversed, King of Swords reversed, Queen of Pentacles upright. Bottom ng deck, meron tayo ditong 10 of Pentacles reversed. Sa mga signs na napipick up ng cards, whether may kaugnayan to sa sitwasyon mo o wala, meron ka ditong Sagittarius, may water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, meron ding Aries, pwede rin may air, kagaya mo, Gemini, Libra, Aquarius, or Earth. So, halos kumpleto. Mga Lenormand cards mo, meron ka ditong Rider, Crossroad, Sight, Woman, and Sun. Kung mahilig ka sa numbers, kunin mo na lang yung mga numbers na nandito. Pwedeng, ayan, may number 1, 22, 10, 29, 31, or may significance yan sa inyo yung mga numbers na yan. Kuha din tayo ng cards para sa iyong, love reading. Wait lang, pagkasyahin natin itong mga to. Uy, may coffin, boat, coffee cup, at saka not today. Unahin na natin to, syempre, ano yung pinaka-overall energy for this week. A period ng recovery for you this week. Healing. This week will give you healing, Aquarius. From whatever na pinagdaanan mo. Kung nagkasakit ka man, or healing from something na nangyari sa'yo na painful. No? Ito yung period ng regeneration, pagbangon uli. No?
pag-aayos ng mga bagay. Okay? Ano mang heartbreak yung pinagdaanan mo or painful na process, andyan yung healing. Believe in the impossible, whether sa finances mo to, sa emotions mo tong healing na to, no? Marami naman kasing form ng healing eh. Okay? So, ano aasahan mo this week? Oh, believe in the impossible. Kaninong reading ba to? Basta may ibang sign na ganito rin yung nakuha eh. So, walang imposible this week, Aquarius, as long as naniniwala ka sa miracles, naniniwala ka sa kakayahan mo, no? Naniniwala ka sa divine intervention, sa timing. Okay? Ibig sabihin na anything pwedeng mangyari. May magagawa ka sa situation mo. It's a matter of having faith and gawin yung mga dapat mong gawin. Okay? Of course, importante not just faith kundi yung effort, di ba? So, anong magiging outcome, kabuuan, or kalalabasan ng week mo? Oh, andyan ang swerte para sa'yo. Kaya nga wala ring imposible, binabackupan ka rito eh. Suportado ka. Pero kahit suportado tayo, syempre gagawin natin palagi yung part natin. Andyan yung prayer, nandyan yung effort. Nandyan yung faith, di ba? At nakikita ko naman na siswertihin ka. Ano man yung pagtutuunan mo ng energy mo, ng effort mo, ano man yung ipinagdarasal mo, maaaring palarin ka, mangyari, matupad, ipagkaloob sa'yo or tulungan ka dyan. Okay? And pag nakita natin yung swerte, ibig sabihin the good stuff. Andyan yung opportunity, andyan yung effortless, no? Maraming ibig sabihin itong maswerte. No? Literal na yung pangangailangan mo nami-meet kahit na hindi ka mag-struggle. O, diba? Yan. When it comes to your love life, uy. Wow. Wait lang guys, pause ko lang to. Hindi ko pala na-pause yung video. Sorry naman. Oh, yung iba dito pwedeng nagtapos na tong connection na to. Hindi ko alam kung kaka-end pa lang or mag-e-end pa lang, ha? Take note, ha? Pwedeng past, present, or future sa inyo to. General reading kasi to eh. Oh. Yung iba sa inyo makakalaya na kayo. It's an ending for some of you. Pero itong ending mo, for sure merong kasunod na chapter. Hindi ko alam kung bagong person. May papasok agad. Or same person. Hindi ko alam kung may revival ng connection or may new person na paparating. Definitely there is pag-move on, healing. That's why may healing. Okay, kung past person to, ex, this person will try to reconnect. Kaya lang ikaw, you're not ready yet na harapin tong person na to, entertainin or makipag-usap. Para kasi sa'yo, maaaring nakapag-move on ka na. Maaaring sa'yo, sinara mo na yung pinto mo dito sa person na to. Gusto niyang makausap ka. Gusto niyang magkaroon ng new beginning uli sa inyo.
Siguro para sa kanya, it's not yet over. Basta meron ditong isa sa inyo na para sa kanya, it's not yet over. Gusto ng mga closure, gustong ayusin, gustong restart. Oo, gusto maipag-usap po. Kung kailangan dumaan sa friendship, dadaanin niya sa friendship eh. Kaya lang ikaw, you will avoid this person. Galit ka pa. Kahit sabihin natin na andun ka na sa process ng move on or nakapag-move on ka na, alam mo yon, hindi mo pa rin nakakalimutan siguro at rason. Or ayaw mo masaktan, gumawa ka na ng barrier dito sa connection na to. Ayan o, may babalik talaga o. May pagbabalik. Etong person na to reminiscing. Still reminiscing about you. Still reminiscing sa inyong memories. Ha. Siguro naging manipulative to. Controlling tong person na to. And ayaw mo na. You have reclaimed your power, Aquarius. Hindi mo na hahayaang bumalik sa buhay mo ang isang diktador. Isang diktador na person na kagaya nitong ex mo. Ayaw mo na. Okay? Ayaw mo na na pinapaikot-ikot ka. Ikaw na ngayon. Ikaw na ang master. Kasi nung una, pwedeng minanipulate ka niya eh. Ayaw mo na siguro. Hindi mo na to papapasukin pa uli. Ayan o. Cold ka na sa kanya eh. You finally realized na hindi mo deserve yung ganitong klaseng relationship or ganitong person sa buhay mo. Kasi nga eh, gusto niya uli magkaroon ng access sa'yo. Siguro para makontrol ka niya uli. Okay? Pero ikaw is, cold ka na rito. Kumbaga, sorry na lang siya. Kung hindi ka niya inalagaan, hindi ka niya tinrato ng maayos, hindi ka niya na-appreciate, well, para sa'yo, hindi mo na problema yon, di ba? Okay. Yung iba sa inyo nostalgic about your childhood, there is something here like childhood memories or memories with mga kababata mo or a childhood sweetheart. Basta merong something about childhood mo na may mga nami-miss ka from the past. Not related sa love ha, iba to, ibang bagay to. Okay? Kasi meron kang 6 of cups dyan. Or you will receive a blessing or tulong. Kasi yun naman na indication din yung 6 of cups. Basta, makatanggap ka ng tulong sa time na kailangan mo. Kahit hindi ka naman nangihingi. So, you're blessed. You're lucky. You'll receive something in the indication ng 6 of cups. Oh. Merong person dito na irresponsible. Instead na unahin niya yung mga obligasyon niya, hindi niya nagagawa yung mga obligasyon niya. As a parent, as a father, or kung sino man to. Hindi niya kayang i-handle yung situation. Ewan ko, paano ba to? Hindi niya kayang i-manage. Nangihingi pa siya ng opinion sa iba. Alam mo yun? Meron ditong person who is not deserving doon sa position niya, sa trabaho.
Kung na-promote man siya dyan, na-assign siya, alam mo yun, hindi niya nagagawa effectively yung mga dapat niyang gawin, whether ikaw yan or your person you're dealing with. Or a boss na, bully. Yan. A boss na nagpa-power trip. May person talaga ditong hindi siya makapag-decide sa sarili niya eh. Parang walang sariling bait ba? Oo, hindi niya kayang i-handle yung mga stressful situations. Nawawalan siya ng focus or hirap mag-decide. Hindi alam yung tamang gagawin. Kailangan pang magtanong-tanong sa iba. Okay? So, hindi pwede maging leader tong person na to or unreliable siya. Or, mahina siya pagdating sa mga ganung bagay. You really need to work hard, Aquarius, para ma-achieve yung goal mo this week. Yun yung nasisense ko sa Queen of Pentacles. Oh. Para sa akin, no pain, no gain. Walang tiyaga, walang nilaga. Yung iba sa inyo dito, hardworking naman kayo. May mga times lang na ewan ko kung masyado ba kayong aloof or paano ba, introvert. Mahilig kayo magsolo. Hindi kayo palaasang. Napaka-independent ng energy nyo hanggat maaari kung kaya ninyong solusyonan yung bagay. No? Ito, gagawin ninyo yun ng mag-isa. Oo. Yung iba dito siguro loner or single pa, hindi pa kayo nag-aasawa, nakafocus muna kayo ngayon sa mga personal goals ninyo or sa career ninyo. Siguro gusto nyo munang maging successful or makaipon para matulungan nyo yung family ninyo. I can see you as a person na gusto mo muna na maging successful bago ka mag-settle down. Okay? Yun yung nakikita ko. Gusto nyo muna maging kayo stable, successful, financially independent. Yan. Sa ngayon kasi nakikita ko wino-workout mo pa yung stability eh. Hindi pa kayo ganun ka-established pagdating siguro sa career, sa kabuhayan ninyo. So, gusto nyo muna mag-ipon. Kasi bukod sa sarili ninyo, may mga personal goals kayo, may mga pangarap din kayo para sa pamilya ninyo. And, sa ngayon, nakikita ko, hindi pa magkakaroon ng realization lahat itong mga inaasam-asam mo na to. Kasi nga, wino-work mo pa ito eh. So, kailangan mo pang kumayod, kailangan pang mag-ipon, yun yung mga nakikita ko. Kaya definitely, yung iba sa inyo, wala pa sa vocabulary ninyo mag-asawa. Baka kasi, kayo din yung inaasahan ng pamilya ninyo or baka gusto nyo tulungan yung pamilya nyo kahit naman hindi sila umaasa sa'yo. No? Yan. So, pagdating sa mga Lenormand card mo, may marireceive ka talaga. Definitely, binanggit ko na yan sa Six of Cups. Ayan. May darating, pwedeng may bisita, pwedeng mensahe, pwedeng good news. May pagta-travel din dito, Aquarius. Basta may marireceive ka. Kung ano man to, parcel, etc. Email, whatever. May movement pagta-travel, Oo, yung iba dito may road trip. Di ko alam, ano ba to? Basta may may mga kalsada, long drive.
or marami kayong pupuntahan or maraming stopover. Pero meron kang crossroad dito, ang ibig sabihin nito is gagawa ka ng important decision this week. Kailangan pag-isipan ng mabuti, mag-decide, mamili ng path to take. Yung iba dito, may parting, may separation. Yung iba dito, mag-iiba kayo ng linya. Ayan o, may multiple choice dito. So, ayan, may mga opportunities na mag-open sa iyo, iba-ibang paths to na i-consider mo, pag-iisipan mo, or pagdidesisyonan mo. Okay? Maaaring iba sa inyo, baka mag-hesitate pa kayo, no? Sight is a warning card, challenging card. So, lalo na binanggit ko yung mga roads, pagta-travel. Mag-ingat ka lang about accidents, danger. Basta may something here of a warning. May kinalaman man yan sa health mo, sa surgery. May mga maaaring panggulat, hindi inaasahan na pwedeng mangyari. So, palagi kang mag-iingat, magdarasal. May energy dito ng person. Anumang gender ito. This is your special someone. Asawa mo, jowa mo, kakonect mo. Oo, someone na ano. Okay. So, pwedeng pwedeng yun na yung person na gusto sigurong bumalik uli sa buhay mo. Ito. Kaya siguro wina-warn ka rito. Kasi nga, this person will try to, to reconnect. Tapos, para makontrol ka niya uli. Ewan ko. Kasi nga, yun yung na-pick up ko energy kanina na basta, kung meron mang babalik sa buhay mo, mag-ingat ka dito sa tao na to. Past, romantic connection or hindi. No, wina-warn ka ng baraha mo. Maging, ka dito. Cautious ka dito sa tao na to. At, wow! Despite dito sa mga challenging na baraha mo, meron ka namang victory success with the Sun card. Okay? So, this is sunshine after the rain. Kung ako tatanungin. Oo. Ayan, siswertihin ka nga eh. Ang aliwalas na itong week actually. Except lang dito sa challenging. Warning lang naman yun. Boy, na-warn ka. At least may makapag-ingat ka mo, no? Mapagandaan mo. Pero, overall this week, magiging successful kung ano naman itong gagawin mo. Ayan, may success, victory. Magiging happy ka sa outcome. Ano man ang kahihinatnan netong week na to, magiging happy pa rin. Kumbaga, happy ending pa rin yung week na to. O yung iba dito may something na ma-expose, ma-reveal, lilitaw na yung katotohanan with the Sun card. No? Kasi yung Sun card is kaliwanagan. Basta, whatever yung gagawin mo, may conflict man, may gagawin ka man, positive yung outcome. And magiging happy ka. Okay, so yan yung mga na-pick up ko energy sa Aquarius. Don't forget to leave a comment dyan sa baba, pa-share na rin. Pa-like, malaking tulong po yan. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.